Good morning everyone. Welcome back to my channel. It's me again, Liza Babes Channel, na isang OFW dito sa Athens, Greece, na OFW pa rin hanggang ngayon. Pero malapit nang yumaman, pera na lang ang kailangan. So today guys is early in the morning. Maano ako ba? Maagang maaga akong umalis. Hindi na ako nakapag-video kanina. Maaga ako umaalis. Kung natatandaan nyo guys, yung vlog ko, nung previous vlog ko na pumunta ako doon sa doktor at binigyan ako ng maraming papel para sa laboratory. So guys, pumunta ako kanina maagang maaga kasi pag hindi ako maaga, hindi ako matatapos ng maaga kasi maraming tao pila. Alam naman ng government is pila kahit nasa ibang bansa, basta government. So ang ginawa ko ngayon na exam ay kinuhanan ako ng dugo, para dun sa ano ba yun, mga pinagagawa. Basta para makita yung cholesterol at saka anemia, mga ganon. Basta maraming exam yun na para kailangan ng doktor. Tapos, galing ako dun sa exam, sa pagkuha ng blood test. Dumiretso ako doon sa isang clinic ulit na sa hospital na nagpa-x-ray naman ako. In-x-ray naman itong kamay ko na ito. Kasi ito nga yung nirereklamo ko dun sa doktor na masakit, parang iba yung kanyang pakiramdam. So, dumiretso ako doon sa kuhanan, doon sa x-ray yan. Pagkatapos ko doon sa blood test naman, pumunta ako doon sa x-ray yan. Pero yung mga iba na mga exam, hindi ko pa nagagawa kasi iba din yung appointment noon, hindi sila magkaparehas ng araw. 25 pa yun ng February. Kaya matagal pa yun. Pero may isa sa 6 sa Friday pa ako babalik ulit. So yung mga resulta, sabi naman in Friday, okay na ang resulta. Kaya babalikan ko na naman yan sa Friday, guys. Pero pansamantala, guys, ay relax muna tayo at wag muna overthinking. Pero sa totoo lang, guys, ay ako'y kinakabahan sa lahat ng resulta. Hindi yun maaalis sa akin kasi nga meron na akong history sa sa heart, kaya at saka marami kaming history sa high blood. Kaya ako'y worried. Sana naman ay hindi bad ang resulta. Sana maging okay ang lahat. At I hope guys na magiging maayos. So, for the meantime guys, ay nandito na tayo sa bahay at mamaya at aalis din ako dahil may work pa ako. Medyo maaga-aga pa kaya umuwi muna ako ng bahay. So, magkagayat muna tayo, magkakape, kakain para tayo ay aalis na papuntang work. Hindi kasi ako kumain, hindi ako uminom, kasi nagpasting ako magdamag dahil nga doon sa gawin sa aking exam, doon sa blood test. Kaya binawalan ako na uminom, kumain ng bago ako pumunta doon. Kaya maaga ako umalis para ako ang mauuna sa line. Pero may mas mauna pa rin. May marami pa rin nauna kaysa sa akin. So guys, tara at tayo ay magkakape.
hindi pala ako nagkakape. Umiinom lang ako ng ano, mainit na tubig pag umaga. Tapos, yun, pag uminom na ako ng mainit na tubig, tapos doon ako kakain. Magagayat na ako ng work para matapos na naman ng isang araw, guys. Relax lang muna ako kasi sa totoo lang talaga kinakabahan talaga ako sa mga resulta. Dahil nagawa ko na yung dalawang exam, yung sa blood test and the x-ray. Meron pang, ilan ba yun? 3 na exam. Yung lalagyan ata ng mga ano dito sa leeg ko para sa vein. Tapos titignan dito ko sa, may didikit dito ko na aparato para doon naman sa aking heart. So, doon ako na ano, tatakot. Yung time mainit, guys. Alam niyo ba, pag uminom ako ng mainit, parang feeling ko ay, ano ako ba? Feeling ko okay na okay ako. Dito ako kumukuha ng lakas sa mainit na tubig. Pag yung may nararamdaman ako sa sarili ko, para sa akin lang, guys. Pag may nararamdaman ako sa sarili ko nakakaiba. Kasi ano ba, sa sobrang nervyos ko, may nervyos ako eh. Meron panic ba? Lagi akong nagpapanik. Parang pag may nararamdaman ako sa sarili ko, tapos sobrang bilis na yung utak ko mag-isip kung ano na yung nangyayari sa sarili ko ba. Kaya ang tinatakbuhan ko, yung kakampi ko pag ganun, na yung nagpapanik na talaga ako, yung wala na akong, kung ano-ano na yung tumatakbo yung utak ko. Kung ano na yung naiisip ko, kung ano na yung, ano ba, kung ano to, yung ganyan. Ang takbuhan ko talagang diretso, itong hot water guys. Naglalagay ako dito sa bottle na ganito. Naglalagay ako dito. Pupunuin ko to ng mainit na tubig. Tapos, ito yung katabi ko paggabi. Ito yung katabi ko. Kahit anong oras, kung yung naramdaman ko, yung panic ko, uupo ako dun sa gilid, uupo ako dun sa upuan na tahimik lang ako. Pero yung utak ko tumatakbo na marami nang iniisip sa sobrang panic ko. Kaya pag ganun ang nangyayari sa akin, alam ko na yung aking takbuhan. Magpapainit ako ng mainit na tubig, yung talagang kumukulo siya. Itatransfer ko dito sa bote. Tapos para mag-stay yung init niya, nilalagay ko sa plastic. Tapos idinadampi ko sa sarili ko, lalo doon sa nararamdaman ko, nakakaiba yung nararamdaman. Ginaganyan ko, guys. Ito yung aking kakampi pag meron akong panic sa sarili ko. Parang ito ay pag nagawa ko na yun, parang feeling ko okay na ako, parang ganun. Pero marami pa rin tumatakbo yung sa utak ko, pero natutulungan ako ng hot water, yung mainit na tubig na dinadampi ko sa kung saan yung nanginginig, saan yung ano ba. Kaya aywan ko lang kung baka nasa pag-iisip ko na ba na nakakatulong ito o talagang nakakatulong ba sa akin. Pero yun ang feeling ko, guys, pag inaatake ako ng yun ang feeling ko na pag inaatake ako ng panic, tapos parang pakiramdam ko ano na ba, yung hinaatake na ako ng high blood, parang ganun. Kaya bigla akong tumatakbo sa kusina. Tapos magiinit na ako ng tubig. Tapos ito nilalagay ko na dito. Pag dinatampi ko na yung init dito sa aking mga balat, ganyan ko kung saan yung nararamdaman kong kakaiba yung aking pakiramdam. Doon ko ipinupokus yung mainit na iyon. Tapos after mga 10 minutes medyo bumababa yung aking parang medyo nare-relax ako dun sa inilalagay ko sa katawan kong hot water. Kaya yun ang
pakiramdam ko natutulungan ako ng hot water. Kaya ang ano ko, pag andyan na naman yung panic ko, yan Diyos ko, hindi na naman ako mapakali. Nakuha ko kasi itong panic na to nung once nga, itinakbo ako sa hospital. Galing ako kasi ng work, bigla na lang yung paningin ko, wala na akong makita, tapos parang ang katawan ko, parang lumaki, namanhid, mga ganun, parang na mild stroke. Sabi ng doktor na mild stroke daw ako. Kaya alam ko yung aking pakiramdam, kasi yun na yung naramdaman ko nung first na naganon ako. Kaya pag yun ang nararamdaman ko, yung utak ko na naman ang bilis ng aking pag-iisip na baka ganun na naman ang mangyari sa akin, ganyan. Kaya yun, doon ko na pag-aralan na hindi ko alam kung yun na nga talaga yung kasi para sa akin, nakakatulong yun para sa akin dahil pag once na ginanong-ganong ko na yung hot water sa sarili ko, parang pakiramdam ko nare-relax ako, natutulungan niya ako, nawawala konti yung aking stress or yung yung panic ko, ganyan. So, mula noon na lumabas na ako sa hospital, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung hot water. Pagtulog ko, basta guys, pag meron na akong naramdaman ng gabi, katabi ko na lagi yung tubig na mainit, nilalagay ko sa bottle. Parang yun na yung aking baby, niyayakap ko ganyan. Niyayakap ko talaga ganyan. Hindi yan hanggang mawala yung init na ganyan-ganyan ko talaga. Ewan ko kung normal pa ba? Ewan ko guys kung normal pa ba ako o abnormal na. Kasi feeling ko talaga, ito yung sagot sa aking mga panic. Basta pag ginawakan ko na yung mainit na tubig, inilalagay ko na sa mga buong katawan ko talaga guys. Nawawala na talaga yung aking, hindi naman totally nawawala. Parang nababawasan yung parang nare-relax, ganyan. Kasi masarap yung pakiramdam mainit siya. Mainit siya, ginaganyan ko. Lalo ngayon na ito nga ay nararamdaman ko masakit. Ito yung lagi kong hawak kahit natutulog na ako, nakaganyan pa rin yung mainit na tubig sa kamay ko, ganyan. Kaya ang sinasabi ko dun sa anak ko, na pag gawin mo yun sa akin na yung dadampi mo yung mainit na mainit na tubig sa katawan ko para ma-relax ako. Ginagaya ko. Ay, para sa akin lang yun, guys. Para sa akin talaga nakakatulong yun, nakakawala ng nakaka-relax. Hindi yun totoong nawawala. Pero ang nasa utak ko pag nakaganon ako yung mga bote na mainit ay nakakatulong para sa akin. Yan ang tip ko sa inyo guys. Para sa akin, kaya inom tayo ng mainit every morning guys. Kasi nakaka-relax din ito, nakakatulong sa nasa loob-loob ng tiyan. Ayan. Ay, ang dami ko nang naikwento na naman para dito sa aking life. Kasi totoo naman na nangyari sa akin yun. Mula nung aking 2018, pandemic yun. Lahat ng noon, ang hospital noon ay bira lang tumatanggap gawa nga ng yung virus. Kaya ginawa namin para makapasok lang ako ng hospital, tumawag sila ng ambulansya na hindi naman dapat i-ambulansya para dumiretso lang sa loob ng hospital. Kasi yun nga, bigla na lang ako nag-shutdown talaga. Yung mga kamay ko na wala naman heat, mga ganyan. Tapos malabo na yung paningin ko. Kaya yun, tinakbo ako ng kinaumagahan pa. Yun, hindi pa ako kasi pandemic nga, mahirap pumasok sa hospital noong araw na yun.
Kaya mula noon hanggang ngayon, ang kakampi ko sa buhay ko, pag meron akong nararamdaman ay ito, hot water. So ayan guys, tapos na tayo minom ng tubig. At tapos na rin yung pag-share ko sa aking paniniwala sa buhay. Paniniwala talaga. Yun nga, natapos ko nang i-share yung aking karanasan, experience. English. Talaga naman kasi yun yung experience ko talaga na i-share ko lang sa inyo. Baka sakali makatulong din sa inyo. Sa akin kasi is malaking tulong para sa sarili ko lang yun na para sa akin malaking tulong yung hot water sa akin pag meron akong panic sa buhay ko. May panic ako sa sarili ko na parang feeling ko high blood na ako, feeling ko na marami na akong sakit, nararamdaman ko, at feeling ko na yung utak ko tumatakbo na ng ang bilis-bilis na kung ano-ano na yung naiisip niya. Na malapit na akong ma-high blood sa sobrang taas na ng dugo ko. Yun ang kakampi ko guys, hot water. Hot water talaga the best para sa akin. Kaya aywan ko kung nasa psychological, ano ba yan, psychological talaga. Aywan ko kung nasa pag-iisip na yon, baka nasa pag-iisip ko lang yun na nakakagamot para sa akin. Pero thank you sa pag-iisip ko na nakakatulong talaga yun sa akin kasi relax talaga ako doon. Kaya sasabihin nyo na nababaliw na ata ng babae na ito. Hindi totoo talaga guys. Kung yung nasa isip ko lang yon, o masaya ako na nasa isip lang, kasi kung nasa isip lang yon na hindi talaga nakakatulong sa akin, nagpapasalamat ako dun sa pag-iisip ko kasi pakiramdam ko, once na idinampi ko yung mga init na tubig sa aking mga katawan, ay nawawala yung aking nararamdaman na kakaiba, na nare-relax ako, ganun ibig sabihin. Kaya thanks God na ano ko to ba sa sarili ko para sa inyo, hindi ko lang alam. Para lang sa sarili ko. So guys, tapos na ako mag-explain. Napaulit-ulit ko na naman yung in-explain ko. Huwag kayong magsawa sa aking paulit-ulit na kwento. At kakain tayo ng ano ba? Ano ba to? Kakain tayo ng Quaker Oat today. Kasi hindi ako nakaluto, kaya Quaker Oat na lang. Ito yung lagi kong kinakain ng umaga. Kain tayo ng Quaker Oat guys. Dahil ito yung kinakain ko ng umaga at gabi. Pag hindi ako kumakain ng rice ng gabi, ito yung takbuhan ko doon, Quaker Oats. Nilalagay ko lang doon sa baso, hindi ko niluluto. Nilalagay ko sa baso, tapos nilalagyan ko ng hot water. Para naman lumambot. Kasi yung iba, nilalagyan ng milk o nilalagyan ng yogurt. Ako kasi hindi ako umiinom ng gatas, saka bira ako kumain ng yogurt. Kaya tubig na mainit ang nilalagay. Tubig pa rin na mainit. Ang lakas ng impact sa akin ng tubig na mainit pati oo talaga, malakas ang impact sa akin ng tubig na mainit guys. Nakakaiba. Ayan, nilagyan ko ng mainit na tubig yung Quaker Oats. Antayin natin ito, nilagyan ko na instead na coffee ang ilalagay dito sa mug na to. Hot water na merong Quaker Oats. Yan, samahan niyo ako mag-breakfast guys. Kakaiba ang aking video for today. Weird talaga. Weird talaga kasi naniniwala ako sa isip ko na yung hot water na yun ay nakakatulong para sa akin. Ito, kain tayo habang inaantay natin lumambot yung Quaker Oat, kain muna tayo ng
ano ba to? Tawag nito, priganya dito sa ano ba? Cracker. Cracker ba to? Priganya. Yan. Kakagating ko. Yan. Kakain tayo ng crumbs. Crumbs pala. Priganya sabi. Kain ko yung... Yan guys. Kain tayo ng crumbs. Yan. Crumbs na ganito lang. Walang palaman, walang ganun. Umiiwas kasi tayo sa ano ba? Sa mga butter. Dahil bawal. Syempre, bawal. Dami ng bawal. Bawal kumain ng matataba. Bawal lahat. Bawal ng ano ba yun? Basta, maraming bawal. Kalimutan ko. Bawal din maraming kumain ng rice kasi nga sa high blood at saka sa cholesterol. Maraming bawal guys. Kaya mahirap ng medyo umiidad na. Mahirap yung umiidad na guys. Umiidad talaga. Binuking ang sarili. Kasi doon naman tayo papunta eh. Ganun talaga pag lumampas ka na ng 30, so doon mo na mararamdaman lahat ng hinanakit sa inyong katawan, inyong sarili. Marami kang dumadating na masakit. Lalo ngayon dito sa Greece, malamig. Maraming masakit ang likod, masakit lahat kasi nga malamig. Parang pakiramdam mo, dami-dami mo nang masakit. Pero sa lamig lang pala yun. Minsan nga yung baywang hindi na ma-straight na ganun. Pagkagising mo, ganun ka na lang. Kaya, ay nako. Aging talaga, aging. Signs daw yun, sign. Pag sinasabi ko na, ano ba yan? Daming masakit. Oh, aging. Sign. Ano ba yan? Wala naman tayong magawa. Doon tayo papunta eh. Pauna-una lang yan. So guys, kain na tayo dahil ako'y aalis at ako'y papasok na ng trabaho. Ayan. Unang bite sa inyo guys. Hindi pa rin nagme-mail yung, ano ba tawag nito? Quaker Oats. Hindi pa na Masarap kasi yung Quaker Oats na wala kang inilalagay. Tubig lang. Tapos, antayin mo lang siyang maging soap. Tapos, soap talaga. Soap. Or, basta yun, ganun. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Naali ko yung sarili ko, guys. Dahil, weird na weird. Weird. Nagwe-weird ako doon sa weird or worried. Yun, worried. Weird naman kasi yung water na feeling ko nakakatulong sa akin, yung hot water. Worried naman ako, guys, para naman doon sa mga resulta ng aking exam. Diyos ko, Lord. Exam sa laboratory. So, kain na tayo, guys. Higop tayo ng sabaw ng sabaw ng Quaker Oats. May sabaw eh, di sabaw ng Quaker Oats, di ba? Sabaw ng Quaker Oats. Hindi kape, sabaw ng Quaker Oats. Ayan. So guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Thank you sa panunod ng aking munting vlog, simpleng vlog na kahit hindi naman ano bang tawag noon? kahit hindi gaanong maganda, nandyan pa rin kayo guys na nanonood. Thank you. Interesado yung aking mga vlog. Pero meron pa rin yung mga taong sumusuporta itong aking vlog. So, thank you talaga sa inyong lahat. At have a nice day and God bless
for everyone. Thank you. Bye-bye.